Magandang balita para sa mga OFW na nasa bansang Taiwan dahil magkakaroon na kayo dyan ng multiple entry visa. Pero paalala sa mga OFW na 3 linggo ng plano nyong pag-uwi sa Pilipinas ay magpaalam na kayo sa Taiwan Manpower Agency nyo para maasikaso na ang mga dokumento nyo. Ito yung tinatawag ng mga OFW sa Taiwan na mga broker na nag-aasikaso ng mga dokumento nila kapag magbabakasyon sila sa Pilipinas. At paalala din ng MECO na kapag may re-entry visa kayo sa bansang Taiwan, ay dapat nyo itong balikan sa tamang petsa or sa tamang schedule para hindi makansila ang work permit nyo at para hindi kayo maban. Inanunsyo ng Manila Economic and Cultural Office araw ng Martes na pinahihintulutan ng Taiwan Immigration Authorities ang mga dayuhang manggagawa na mag-apply ng multiple entry visa para sa pagpasok muli sa teritoryo nito. Tinatayang nasa 200,000 overseas Filipino workers ang makikinabang sa bagong patakaran na inilabas ng Taiwan government. Noong una, ang mga dayuhan na nagtatrabaho sa Taiwan at sakop ng Employment Service Act nito ay hindi eligible na mag-apply ng multiple re-entry permits. Ngunit dahil sa mga konsiderasyon at para mapangalagaan ang karapatan ng mga dayuhang manggagawa, binago ang mga regulasyon. Ayon kay MECO Chairman Sylvester Bello III, sinabi ni Director David Dicang ng Migrant Workers Office sa Kaohsiung, ang bagong panuntunan ngayon ay nagpapagaan sa pasani ng mga OFW gaya ng pagtitipid ng oras at gasto sa pagproseso ng mga travel documents papuntang Taiwan. Sa multiple entry visa para sa pagpasok muli sa Taiwan, pinapayuhan ng mga OFW na magbabakasyon ay kinakailangang magpaalam sa kanilang Taiwan Manpower Agencies na hindi bababa sa 3 linggo bago ang itinakdang pag-alis. Ito ay upang magkaroon ng sapat na panahon sa pagpapalit ng kanilang ROC, Resident Certificate o ARC na magpapatunay ng kanilang karapatan sa multiple re-entry visa. Ang nasabing re-entry permit ay maaaring gamitin ng maraming beses at ang panahon ng visa nito ay hindi dapat lumampas sa panahon ng validity ng ARC. Ayon din sa MECO, kung ang work permit ay kanselado, ang re-entry permit ay tinuturing na kanselado din. Pinapaalalahanan din ni DMW Director Dicang ang mga OFW na mahigpit na sundin ang takdang panahon ng pagbabalik sa Taiwan. Ito ay dahil ang pagpapahaba ng bakasyon ay maaring magresulta sa absence without leave o AWOL at maaring magdulot ng kanselasyon ng kanilang work permit o ARC at hadlangan ang kanilang pagpasok muli sa Taiwan. Ang mga bagong patakaran ay nag-amend sa ilang probisyon ng immigration regulation ng Taiwan para sa pananatili at tirahan ng mga dayuhan. Welcome naman kay OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino ang pagpapaluwag ngayon ng immigration authorities sa Taiwan para sa mga kababayan natin na muling papasok sa lugar. Naliligayahan ako dahil sa na-shortcut na at nabawasan ang paghihirap ng ating mga OFWs para lang magkaroon ng kanilang visa, especially yung working visa nila. At ganun din, syempre, pag matagal na yung working visa nila, para na rin yung multiple entry, diba? Na hindi na nila kailang gumastos ng gumastos, magpagod pa. It's a very welcome news para sa lahat at alam naman natin na maraming umaasa sa mga kababayan at OFWs natin na nandito sa Taiwan. Parang kagaya lang ito sa bansang Saudi Arabia na kapag hindi mo binalikan ang re-entry visa mo, ay magkakaroon ka ng ban. Pero sana all na lang sa bansang Taiwan dahil hindi lang pagpapadali sa mga proseso ng dokumento ang mangyayari sa kanila, kundi ang taunang pagtaas ng sweldo. Muli nating pinapaalala sa mga OFW na kapag uuwi sa Pilipinas ay required mag-register sa e-travel arrival card. Kahit sinasabi ng mga OFW na hindi na ito kailangan dahil daw hindi na hinahanap sa immigration. Pero guys, tama nga na hindi hinahanap ang QR code sa immigration dahil nakikita na ito sa system kung may registration ka o wala. So kailangan nyo mag-register sa e-travel arrival card 3 days bago ang flight nyo pauwi sa Pilipinas. At sa mga hindi naman marunong mag-register sa e-travel arrival card ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito, pati yung mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para may guide kayo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko,
Please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.